Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Araw ng Miyerkules, ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawan mong kaming magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan, samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob. Inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Siyol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas sa pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padilimim parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Magsitayo pong lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ang mga libingan ng mga libingan, ang mga propeta at ginaganyakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ang atin pong ebanghelyo ay pagpapatuloy ng pagkondina ng ating Panginoon sa mga eskriba at mga pariseyo. Dahil nakikita ng ating Panginoon ang kanilang ginagawa ay taliwas sa kanilang mga itinuturo. Mahalagang papel ang ginagampanan ng mga pariseyo at eskriba. Hindi lamang po sila itinuturing na mga tagaturo ng relihiyon,
kung hindi sa buong buhay nila. Dahil kung titingnan po natin ang ginagawa ng mga Pariseyo, sila po ang gumagabay sa mga tao para ipaliwanag ng maayos at sundin ang mga batas ng mga Israelita. Hindi lamang po ito pangrelihiyon, dahil kung titingnan po natin noong unang panahon, wala pa naman tinatawag na separation of church and state. Hindi po ito kagaya ngayon ang paghihiwalay ng estado at ng simbahan. Noon ay ang tinatawag na theocracy, kung ano yung pananampalataya, kung ano ang iniuutos ng Diyos, kabuuan yon ng buhay ng isang tao. Kaya ang pagtuturo o paggabay ng mga Pariseo at mga Eskriba noon ay hindi lang nakatuon sa pananampalataya, maging ang paghuhugas ng kamay, paghuhugas ng plato, ang pagsunod sa mga nakakatanda, lahat ay saklaw ng pananampalataya. At ito nga po yung tinatawag na theocracy. Nakapokus o nakasentro sa Diyos, at kung ano ang sabihin ng pananampalataya, kabuuan yun ng pagkatao ng isang tao. Yun ang ginagampanan ng mga Pariseo. Ang mga Eskriba naman ay tagaturo, tagapagpaliwanag ng mga kautusan o batas na isinulat ni Moises. Kaya nga, kung titingnan po natin ang mga Eskriba, kung papaanong mahalaga ang ginagampanan ng mga Pariseo, ganun din ang mga Eskriba. Subalit ang lahat ng ito ay makikita natin bakit pinupuna ng ating Panginoon ngayon, tinutuligsa sa medyo masasakit na salita. Mantakin niyo po ang sabihan, sa aba ninyo, mga Eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, mga plastic, mga hipokrito, mga hipokrita. Dahil sabi ko nga po kanina ang kanilang ginagawa ay taliwas sa kanilang mga itinuturo. My dear brothers and sisters, ang ninanais lang naman ng ating Panginoon ay kung ano ang iyong sinasabi, yun ang iyong isabuhay. At ginamit pa ng ating Panginoon ang pagsasabing, kinot, sinasabi niyong, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Dahil kung titingnan po natin si Isaías, papaano namatay, pinatay si Isaías, nilagari mula ulo hanggang paa, mula taas hanggang ibaba, sa kapanahunan ni Haring Manase. Dahil mga ninuno ng sinasabi ng ating Panginoon ang nagpapatay nito, isang propeta, si Propeta Isaías. Para bagang ang sinasabi ng ating Panginoon dito, in denial kayo Hindi ninyo matanggap. At ito'y realidad. Kahit ngayon atin po itong napapakinggan. Minsan nakakarinig tayong kung kami nabubuhay pa noon, sana naging maganda ang buhay o kaya'y naipaglaban namin ang ganito. Hanggang ngayon, pinaninindigan pa rin ito ng mga tao na para bagang sinasabi nating inaamin natin ang pagkukulang ng ating mga ninuno at that time, subalit magpahanggang ngayon, patuloy pa natin ginagawa. Ano po ang halimbawa dito? Sa kapanahunan po ni Adolf Hitler, ang daming pinapatay ng mga tao. Subalit magpahanggang ngayon, ilan ang namamatay sa aborsyon? Ilan ang namamatay sa kung anong programa mayroon tayo? Mas marami ang namamatay sa aborsyon. Kung bibilangin po natin ang pinatay ni Adolf Hitler at that time, at kung bibilangin po natin ang namatay sa aborsyon, kahit doon sa
Sa ikukumpara po natin sa Kapas Tarlac, noong mag-ano ang mga Pilipino at that time, mag-aklas na marami din ang namatay. Mas marami pa rin, nangunguna pa rin ang namamatay sa abortion. In denial, nandoon pa rin ang pagiging in denial. Kaya nga, hindi lamang sa mga iskrib at mga pariseyo ang paalalang ito ng ating Panginoon. Magpahanggang ngayon, pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon. Dahil hindi naman po natin mawawala, normal sa tao ang magkamali at magkasala. Ang hindi normal, ang hindi natin aminin kung ano ang nangyayari sa pagkatao ng isang tao. Kung ano ang nangyayari sa kung ano ang ating mga ipinagagawang kasamaan laban sa ating kapwa. Iyon ang kinukundina dito ng ating Panginoon na magpahanggang noon na sinabi ito ng ating Panginoon sa mga iskrib at mga pariseyo, in denial pa rin sila. Ayaw nilang tanggapin ang kanilang pagkakamali, ang kanilang pagkakasala, na sila nga ang taga-akay ng mga tao at that time. Subalit hindi nila inaangkin at hindi nila inaamin na mali ang kanilang mga ginagawa. Yun po yung masaklap, yun yung itinuturo ng ating Panginoon ngayon. Subalit kung ating aaminin ang ating mga pagkukulang at pagkakamali, maawain, mahabagin ang ating Diyos. Kahahabagan niya tayo, kaaawaan niya tayo. At ipaparamdam ito sa atin ng ating Panginoon. Baka pa ito ang maging dahilan para sa ating kaligtasan. Nawa sa paalala ng ating Panginoon ngayon sa mga iskrib at mga pariseyo na kanyang tinawag sa aba ninyong mga iskrib at mga pariseyo mapagpaimbabaw. Nawa sa ating mga pagkukulang, sa ating mga pagkakasala, tunay na tayo'y magpakumbaba at aminin natin na tayo'y mahina, nakahanda tayong magbago, nakahanda tayong sumunod at pagsumikapan na marating ang langit na tahanan na iniaalok sa atin ng ating Poong May Kapal. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. It will become Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkukup, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos,
si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng
Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.